Ito mga kabali, ito na yung pangalawa natin kay Boss Jesus Geronimo Jr. Ayan, Susan 735. Ito yung third model ng Susan. Ayan, makikita natin. Nakalobo pa yung capacitor. Ayan, lobo na. Ito, isa. Bali, titignan natin lahat yung may problema rito. May mga kalawang. Ayan. Bali, meron ng reverse polarity to. Nilagyan pa ng fuse. Pinadaan pa sa fuse. Bali, babaguhin din natin to. Tatanggalin na natin yung fuse na to. Kasi pag nagkamali ng kabit sa baterya, puputok ka agad to. Yan. Bali, meron naman reverse polarity na to. Ito, tatlo. Kaya hindi na natin kailangan yung fuse na to. I-direct na natin yung wire na to doon sa ilalim, yung negative. Yan, positive pa yata yung nakakabit na to. Ito, diretso na natin doon sa baba. Totally, meron naman silang kinabit na wire dito. Ayan. Nakahinang na, direct. Pero tayo gagawin natin, ihinang natin doon sa loob. Sa pinaka mismong board. Ayan, kaya obligado na tayo magkalas. Tatanggalin na natin may mga kalawang para hindi na tayo masiraan. Marami may kalawang. Ayan, pati dito. Nakita natin yung mga sa board. Yung jumper. Ayan, tanggalin ko muna siya sa housing niya. At balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito, mga kabali, bugbog na rin pala sa ano to, sa pag-repair. Puro ano na yung hinang. Ayan, tapos meron tayo isang problema ditong kailangan solusyonan muna. Yung peri transformer natin. Ayan, biyak. Biyak, umiwalay dun sa pinakababi natin sa baba. Kung saan nakahinang yung output natin dito. Nagawa din natin paraan yan. Saka dito yung mga jumper natin dito sobrang kalawang, putol na iba. Tulad nito, putol na. Ito, nasa pagkaitan ng heatsink sa capacitor. Ayan. Maraming problema to. Yan, ayusin ko muna yung hinang dito sa inverter side. Saka yung transformer, mga jumper. At saka tayo mag-testing kung okay pa. Mamaya ko natin testerin yung mga capacitor sa output. Dito muna tayo para step by step. Yan, balik na lang ako pagka naayos ko na yung part na to. Pati signal, isilipin ko na rin kung may signal to, kung okay pa ba. Yan, balik na lang ako. So mga kabali, yan, napalitan na natin yung, yung mga jumper. Pure copper ang nilagay natin. Dito ginawa na natin tatlo. Dati dalawa lang naman na nakakabit. At dito, pinalitan na rin natin to. Ayan, pinalakihan na rin natin. Subukan muna natin. Tingnan natin yung signal kung meron. Tinanggal muna natin transformer natin. Bali, ito nga pala yun. Basag. Ayan. Basag na siya. Nagawa natin ng paraan yan. Bali, buo pa naman yung natanggal lang yung pinaka-center natin dito. Center top ng output. Try muna natin ng signal kung meron. Ayan. Ano yung oscilloscope natin. Hindi tayo ng grounding. Grounding. Yan, meron na. Tanggal pa. Tingnan natin ulit. Yan, makakabit na. Ito, on ko na. Tingnan natin. Dito yan sa output ng PWM natin. Pupunta sa pulse transformer natin. Ito, on ko na. Yan, meron. 18.9. Sa kabila naman tayo. Ito. Yan. Dali, meron din tayo. Ayan. Ayan, 19 kHz naman. Ba't naging 19? Tingnan natin kabila kanina. O tama, 19 din pala. Hindi pa tumaas kanina. Dahil naka lang naman tayo. Test valve lang naman naka input natin. Ayan na, saktong 19. Parehas. Good naman yung natin. Signal. Dito tayo sa blower. May problema yung blower. Nakita ko kasi kanina yung isang capacitor nakatanggal yung paa. Ito, ayaw na umikot. Ayan. Kahit na nakasaksak na, ayaw umikot. Ayan, bali magpapalit din tayo ng pan dito. Sira yung pan. Ayan, bali balik na ako dito sa natin, sa peri transformer natin. Lagyan natin ng pandikit, tsaka ihinang ko uli na tanggal dito sa center top ng output. Ayan. Bali tatlo yan, tatlo yung high and low kasi to. May high and low. Dito sa kabila, di naman basag.
sa inverter side natin, sa input. Ayan, balik na lang ako pagka nai-ice ko to at maikabit ko dito. Ayan. Ito mga kabali, ayan. Matibay na ngayon yung inverter side natin. Nilagyan na rin natin ng mga solid copper, ayan, wire. Transformer natin, naidikit na natin, okay na. Naibalik na natin sa dati. Dito naman tayo sa secondary. Sa capacitor, titry kong check upin to, saka yung SCR. Bali dito nga pala sa SCR natin, may problema pa tayong yung pad. Nalulusaw na. Yan, papalitan ko na ng yung silicone pad na para hindi siya namumugmog. Yan, palitan ko lang to, saka yung check ako ng capacitor. Balik na lang ako pagka hindi, actual na natin para makita natin kung merong capacitor. Yan. Try na natin testerin kung gaano ba kataas pa to. Sunod na lang natin yung iba. Bali, dalawang capacitor to dito sa isang slot, dalawa sa isa. Ayan. Tatanggal. Kabit ko lang, yan, nakabit na. Ayan, bali wala tayong nare-reading, 0. Baka may problema yung SCR natin, kaya 0 yung nakukuha natin dito sa capacitor. Ayan, tatanggalin ko muna tong SCR para masukatan natin ng ng kung reading, kung meron pa. Tanggalin ko lang. Ito mga kabali, natanggalan natin yung SCR. Mamaya natin testerin to. Testerin na natin yung capacitor kanina. Ayan, nakakapit na ulit. Ayan, 4.2. Bali, dalawang 2.25 yata ito. Hindi ako nagkakamali. Ayan, tingnan natin. 225 nga. Bali, 445. 450. 450 dapat ang reading nito. 4.50. 4.2, medyo bumaba na rin. Obligado tayo magpalit nito. Ayan, na-reading na. Mukhang may sira yung natin, yung SCR natin. Alikabit ko lang. Tingnan natin dito sa ating DIY tester. Ito lang. Ayan, nakakabit na. Bali, ang lagay natin, red, green, black. On ko. Shorted. Umilaw ka agad kahit di ko pa pinilaw. Dapat ganito yan. Ayan, dapat ganyan. Yun, dapat pag in-on mo sa andar, dapat ganyan yan, no? Pag pindot ko sa on, kailangan umilaw siya. Ayan, bali hindi siya umilaw, sira siya, shorted. Ayan, bali tingnan ko na rin yung natin, yung DB3 kung shorted din. Minsan nagkakasabay ng sira yan. Ayan, ayan, times 10. Pag ito pumalo, sigurado sira din to. Hindi naman siya pumapalo. Ayan, kung makita natin, hindi siya pumapalo. Baliktad natin. Ayan, baliktaran, hindi siya pumapalo. Masama, nakakalamang ang buo nito. Pero may ganitong di nare-reading na open naman ang dating. Ayan, bali palitan ko muna yung SCR at yung capacitor. Sa SCR muna. Yung capacitor, huwag muna natin palitan. Tingnan muna natin yung lakas niya, kung gaano siya kalakas. Para may natin, compare natin sa before and after. Ayan, bali palitan ko lang to. Balik na lang ako pag napalitan ko na yung SCR. Ito, bali, ito muna yung ating ipapalit. Luminaw. Yan. TYN 812. Yan ang nilalagay natin. Red, green, black pa rin yung lagay natin ng probe. On ko. Ay, naka-on na pala. Dapat ganito yan. Ayan, nag-on. I-off natin. Off. Alam natin nag-work yung yung SCR. Kasi sa kanina shorted kaagad pagkabit natin din sa probe. Ayan ang patayan. O ayan, pag-on natin, di naman. Off, on, off. Ayan, bali goods to. Kabit ko lang yun, tapos testing tayo. Kung wala lang problema dito sa output. Balik na lang ako pag nakakabit na yung SCR. Ito mga kabali, nailagay na natin yung SCR natin. Ayan, nilagyan natin ng silicone pad. Kasi hindi pwede siyang sumama dito sa sink.
ano to, yung para sa inverter side to, sama-sama sila dito. Saka ito yung reverse polarity, hindi rin pwede siya sumama doon sa heatsink, kaya meron siyang pad, meron siyang tawag ito, tape na ano yan, heat resistance. Yan, bali testing muna natin kung gagana siya. Ito, test valve lang muna. Palagay tayo test valve. Ito, on ko na. Tingnan natin kung may reaction sa test valve natin ilaw. Ito, on ko na. Ayan, meron naman. May tunog na. Wala lang tayong blower, kaya wala tayong maririnig na blower. Try natin i-direct. Tingnan natin kung aandar. Load muna natin ng 1500K para hindi siya masyado mabigitan kung may problema pa. Ito, naka-direct na. Try ko. Ay, naka 500 pa, naka 2K pala. Umaandar siya. Yan, try na natin sa 1K. 1K. Try natin volume. Sagad natin. Yan, umaandar siya sa sagad. Medyo magaspang yung tunog. Parang may problema may lakasan. Yan, magaspang. Pabago-bago. Maobliga tayo palitan yung lakasan. Yan. Palitan ko na muna. Saka natin testingin ulit. Balik na lang ako pag napalitan ko yung lakasan. Ito mga kabali, napalitan na rin natin ang lakasan. At meron pa tayo isang problema. Nung magawi ako dito sa inductor, basag din pala. Bali, obligado natin palitan yung inductor para maganda yung magiging tunog, hindi siya pagak. Ayan, palitan ko na rin yung inductor. Balik na lang ako pag napalitan ko na. Ito mga kabali, wala tayong pamalit na yung buo. Bali, ginawa lang natin ng paraan. Nilagyan natin ng pandikit. Nilagyan din natin ng pampatigas doon sa ilalim. Kaya hindi malabo na siyang matanggal doon. Hindi naman natin pinix doon sa may board mismo natin, sa main board na to. Bali, nilagyan natin ng parang styro ilalim. Yan ito, yan natin pandikit. At para tumigas siya, parang hindi siya matanggal. Bali, hindi naman siya malulusaw. Yan, bali, ito na yung andar niya ngayon. 1K. Sagad natin. Flip-flop. Ay, high and low pala to. Ito yung high niya, 38 stable. 38 siya bumababa, sakto. Yan, bali di naman siya nagiinit. Bali pwede pa natin lakasan. Ang gagawin natin dito, unahin natin yung capacitor. 2.25 to, dalawa, bali 4.50. Ang gagawin natin dalawang 3 UF. Tingnan natin kung kakasya dito para mas lumakas siya. At meron tayo i-adjust na para sa frequency niya, resistor. Ito sa gilid. Yan, 1.8 M to. Gawin natin na 1.2. Yan, baba natin hanggang 1.2. Yan, balik na lang pag napalitan ko yan. Ito mga kabali, yan. Ayos na natin. Naglagay na rin pala tayo ng blower. Ito, umikot na. Yan, bali. Yan, namatay naman. Bali, nag-automatic siya. Ito, tingnan natin kung ano na ang andar niya. Yan. Nag-blower, kaya medyo mabagal yung ikot niya, pero meron siya. Ang lakas naman yung hangin niya. Ito, try natin yon. Yan. Sagad natin. Ito na ngayon siya. Kung gaano siya kalakas ngayon. Pakita ko na. Dali, on ko na. Yan. Stable tayo 57 amps. Yan, mataas na rin siya. 1K. Try natin sa 2K. Kung kaya. 2K. Try natin sa 3K. Ayaw. Hanggang ano lang siya. 2K. Try muna natin sa mahina. Ayan, mahina. 3K. Try natin sa 4K. Kaya naman 4K. Sa pinakamahina yan. Sagad natin. Nagpo-protect. Bali hindi pa tayo nag-adjust na ng protect dito. Ayan, bali adjust ko lang yung protect niya para hindi siya humihinto. Ito mga kabali, napalitan na natin yung resistor natin para sa protect. Balul pa tayo.
Ayun, nandun sa may pagitan ng ano ng ating PWM sa per transformer. 2.2K ito. Ang pinalit natin 4.7K. Ayun, luminaw. Ayan, luminaw na. Wala, ito na yung under niya ngayon. 1K. Kaya natin sa 2K. 2K. 3K. 4K. Todo natin, lakas natin. Yan, 79 ampere sa 4K load. Okay, good naman siya. Hali. Yan. Ito na, wala na tayong gagalawin dito. I-ayos na natin lahat, i-upgrade na natin. Bali, ito lahat yung pinalitan natin. Pakita ko na. Unang-una na itong blower, hawakan ko na. Tsaka yung capacitor, upgrade. Itong lakasan, SCR. Ay ring sa frequency resistor natin. Ayan, pagpalit tayo niyan. Yung mga jumper na kinalawang. Saka rin sa protect. Yun lang ang ginalaw natin dito. At saka kinapala natin yung inverter side natin ng board. Yan, bali dito sa Susan 735 na third model. Okay na, hanggang dito na lang.